Ang winner ngayon ng Honda Winner X versus ang hari Suzuki Raider FI. Dami nang nagsulputan na videos regarding sa pagdating ng Honda Winner X, pero alam naman natin na meron ng mga underbone racing type motorcycles dito sa Pilipinas katulad ng Yamaha Sniper 155 at Suzuki Raider. Ang tanong, kumusta nga ba si Winner X kumpara sa mga naka-establish na mga motor na yan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kapag pumipili ng motor, ang isa sa mga unang kinoconsider natin ay ang presyo. Price for the Winner X, meron tong tatlong variants. Having said that, meron tong tatlong presyo. Ang pinaka-basic na standard na Winner X ay nagkakahalaga ng 123,900, ang ABS Premium 129,900 at ang ABS Racing naman 131,900. Habang si Raider FI meron tong dalawang variant. Ang pinakamababa nito ay ang carb variant na 106,900 habang ang FI naman ay nagkakahalaga ng 119,900. Pagdating sa forma, ano ang mas trip nyo sa dalawa? Subjective kasi to mga brother. Pero masasabi natin, si Winner X meron tong aggressive na sport style, na sharp looking, but at the same time may mga smooth flowing lines ang overall look ng motor na to. Kung titingnan natin sa datingan, mas malapad din tingnan si Winner X. Habang si Raider naman, this is more of a sleek type na parang naked yung dating, mas manipis at alam mong pangharabas din talaga. So pagdating sa looks, alam natin na magkaiba ang style na itong dalawang motor na to. Nasa sayo na lang talaga kung alin dito ang mas trip mo. Nonetheless, parehas maangas, parehas sporty, at parehas talagang palaban. Makina naman tayo mga brother, alin nga ba sa dalawang to mas maangas sa makina? Siyempre, umpisa natin sa Winner X, ito ang bago sa Philippine market ngayon. Si Winner X merong 149cc liquid-cooled single-cylinder dual overhead cam na nagge-generate ng, take note, 15.4 horsepower at 9,000 RPM. Habang ang torque naman niya, yung hatak niya, ay nasa 13.5 Newton meters at 7,000 RPM. At meron din tong 6-speed manual transmission. Ang maganda nito, si Winner X, meron siyang assist and slipper clutch. Ang ibig sabihin lang yan, mas nape-prevent yung gulong natin sa likod sa pagkadulas sa mga pagbiglaang pag-change gear natin, habang mas madali at mas magaan naman, mas convenient ang pag-maneuver at pag-operate ng kanyang clutch. Pagdating naman kay Raider FI, meron tong 150cc fuel-injected dual overhead cam 4-valve 6-speed engine. At take note, ang power na ibibigay sa inyo sa tingin ko, dito talaga siya lalamang at malayo ang diferensya, because Raider FI can give you 18.2 horsepower at 10,000 RPM. Lakas yun! And 13.8 Newton meters of torque at 8,500 RPM. So kung pagbabasihan natin is the power profile and the power generation ng dalawang motor na to, di hamak na mas lamang pa rin talaga si Raider FI. Yan ay isa sa mga i-consider mo kung sakaling power at hatak ang hinahanap mo sa motor. Pagdating naman sa gas consumption, reportedly si Winner X ay magde-deliver sa'yo ng 52.3 kilometers per liter. Yan ay base sa World Motorcycle Test Standards. On the same type of standards, si Raider FI naman ay magbibigay sa'yo ng 50 kilometers per liter. So mas malakas si Raider FI pagdating sa kanyang makina, habang mas matipid ng konti naman si Winner X pagdating sa kanyang konsumo sa gas. Alin nga ba ang mas importante sa'yo? Pag malakas ang makina, kailangan malakas din ang preno. Itong dalawang motor na to, meron tong disc brake front at saka rear. Pero diretsahan na tayo, mas lamang si Winner X dito dahil the Winner X already has ABS functionality. Ang ibig sabihin, ipe-prevent niya yung mga brakes mo from locking. Pag ganun, mas may iwasan ng pag-skid, pag-semplang at lalong-lalo na syempre, aksidente. Pagdating sa mga ganito kabibilis na motor, malaking kalamangan yan kay Winner X dahil ABS is a certain feature. Kasi pag hawak mo na tong motor na to, kahit nasabihin mong magmamabagal ka lang, if you feel the power, if you feel the delivery, talagang paminsan-minsan, aminin na natin, matatempt kang humataw, and having that ABS
feature pagdating sa iyong preno ay malaking bagay. Sa gulong naman tayo mga brother, si Winner X, mas makakapal ang gulong nito. Sa harap, meron itong 90/80 by 17 at sa likod naman meron itong 120/70 by 17. Hindi ko pa na-ride talaga si Winner X sa actual or real type road condition, so abangan niyo yung feedback natin yan once we take that outside. Habang si Raider FI naman, mas manipis, mas sleek yung kanyang looks dahil ang gulong nito meron tong 70/90 by 17 sa harap at 80/90 by 17 sa likod. Although manipis ang gulong niyan, nasubukan ko na rin yan sa racetrack at kahit na stuck ang gulong, hindi ka pa rin naman magpapaiwan. Okay pa rin sa kapit ang stuck na gulong ng Raider FI. Punta naman tayo sa ilan sa mga practical features na meron itong dalawang motor na to. Umpisahan na natin kay Winner X. For the Winner X, unahin na natin, digital meter, visible ang kanyang mga information. Actually, maraming information ang makikita mo dito sa motor na to, so that helps us bilang mga rider, lalong-lalo na pag bumabiyahe tayo. Meron din itong smart key system na we are able to start the engine at saka ilock yung mga handlebar natin kahit na hindi natin gamit ang manual na susi. Plus factor din na meron na rin itong anti-theft alarm and answer back system. At isa sa mga kalamangan naman ni Winner X pagdating sa kanyang features ay ang bank angle sensor nito na automatically ipapatay niya yung makina kapag nag-exceed ng around between 50 to 70 degrees ang angulo mo on either side of the motorcycle. So that's another safety feature pagdating dyan kay Winner X. Habang kay Raider FI naman, we still have that full digital panel. Actually inspired yan ng Suzuki GSX S1000, isa sa mga flagship bikes ng Suzuki. And meron tong electric start, but at the same time, gustong-gusto ng marami to, meron pa rin tong kickstart. Napaka-convenient in case mag-alanganin yung baterya mo. So masasabi natin pagdating sa features, mas maraming na ihahatid sa atin si Winner X. Depende na lang yan kung yung mga feature na yan ay importante para sa'yo. Pagdating naman sa dimension, sa seat height na muna mga brother, dahil importante sa ating mga Pilipino yan, mas mataas ang seat height ni Winner X at 795mm habang mas mababa naman si Raider at 765mm. Pero sa sukat na yan, masasabi natin parehas yan Pinoy friendly and even shorter riders can enjoy both motorcycles. Mas magaan si Raider, nakikita naman natin sa frame niya, at a weight of around 109 kilograms habang mas mabigat naman si Winner X at 119 kilograms. Pagdating sa fuel tank capacity, mas lamang ng konti si Winner X at 4.5 liters dahil si Raider meron lamang tong 4 liters. So kalahating litro ang kalamangan ni Winner X. Yan lang ang ilan sa mga side-by-side comparison natin para sa dalawang motor na to. Isang bago sa Pilipinas, ang Winner X, at isa namang batikan na tinaguri ang hari ng underbone, ang Raider FI. Ulitin ko, nasa sayo na lang yan kung anong mga function at specs ang mas importante sa'yo. Overall, pagdating sa power, di hamak na lamang si Raider. Pagdating naman sa features, mas lamang naman si Winner X. Pero, how does Winner X compare naman sa isa sa mga sikat na underbone motorcycle dito sa Pilipinas, ang Yamaha Sniper 155? Yan ang susunod na pag-uusapan natin, kaya abangan nyo dito sa channel natin. Till our next video mga brother. Salute!